You're watching Hope Channel. Around the world. Isang mainit na pagbati ang muli naming ipinapabot sa inyo na aming mga minamahal na mga kaibigan na masugid na sumusubaybay sa programang ito. Isang karapatan at karangalan para sa amin na mag-asawa na aming kayo muling paglingkuran sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ako ay si Pastor Daniel Villoso. At ako naman ay si Meli Villoso. Na muling maglilingkod sa inyo tungkol sa isang serye ng pag-aaral na ating pinamagatang Buhay Pamilya. Dito pa rin sa programang Sa Lilim ng Ebanghelyo. Alam natin mga kaibigan, na ang pamilya ay isang pinakamahalaga na institusyon na ipinamana ng Panginoon sa atin. Tayo nabubuhay ngayon sa isang moderno na kabihasnan. At maraming hamon sa ating mga samba-sambahayan. Isang layunin po ng programang ito na ating maalaman kung paano natin harapin, pakitunguhan ang mga problema natin na nasasagupa sa buhay upang lalong maging matagumpay ang ating mga pagsasama sa ating mga samba-sambahayan. Subalit bago tayo magpatuloy, napakabuti na hilingin natin ang patnubay ng Panginoon sa pamagitan ng pananalangin. Tayo ay yumuko. Dakilang Ama namin na sa mga langit, kami ay nagpasalamat na sa oras na ito muli kaming magpapatuloy sa aming programa. Amin hinihiling ngayon ang inyong patnubay sa amin, ang inyong pagkasi sa aming programang gagawin. Naway madama namin ang inyong banal na Espiritu Santo na siyang gumagabay sa amin. Pagpalain ang lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Naway patuloy namin magamit ang inyong dakilang pangalan upang maabot ang marami pang mga tao na nagkakaroon ng mga problema sa kanilang samba-sambahayan. At inaasahan namin ang inyong banal na Espiritu Santo, ang amin madama sa oras na ito. Ito lahat amin hinihiling alang-alang sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, tayo ay tutungo na sa ating paksa na tatalakayin ngayong araw na ito. Ang layunin ng Diyos para sa mga pag-aasawa. Ito po, tiyak ng Panginoon, bago niya pa gawin ang institusyong ito, mayroon na kanyang iniisip, mga layunin na nasa kanyang isipan kung bakit niya itinayo ang isang pamilya ng tao. Kaya yan ang ating tatalakayin sa sandaling ito. Ang una nating talata na pagbabatayan pa rin ay sa aklat ng Henesis. Kung mayroon kayong aklat na Biblia, ay napakagandang inyo akong samahan sa ating pagbukas ng salita ng Panginoon. Sa aklat pa rin ng Henesis. Alam niyo napakamahalaga ang aklat na ito. Ang aklat na ito ang siyang nagtala ng maaari nating panghawakan na ito ang tunay na tala na nagbibigay sa atin ng tiyakan na kaalaman tungkol sa pasimula ng pamilya. Dito pa rin sa aklat ng Henesis, Kabanatang 1 at talatang 27. Sa unang bahagi ay ganito po ang pagkasabi. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ito pa ay isang bagay, mga minamahal, na ating dapat unawain, na ang Diyos ang siyang lumalang sa tao at nilalang niya sa kanyang sariling larawan. At dapat nating maalaman ang ibig sabihin ng larawan. Hindi ito yung larawan na parang kung ano ang taas ng kanyang ilong
ay yun din ang taas ng ating ilong. Kung ano ang lapad ng kanyang tainga, ay ganoon din ang lapad. Hindi po yun. Ang ibig sabihin ng larawan dito ay karakter. Ang karakter ng Diyos ang kanyang inilagay sa tao. Ibinahagi niya sa tao ang kanyang karakter. At ang isang layunin ng Panginoon ay may bahagi niya sa tao yung karakter niya na sila ay nagkakaisa. The oneness of God. Alam din yung mga minamahal, God is a family, di ba? Ang karakter niya ay siya'y isang pamilya. Kaya mayroon tayong tinatawag na Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya ngayon ay isang pangunahin natin na talakayin ang unang layunin ng Panginoon kung paano itinatag ang pamilya ng tao. At ito ay yun sa wikang Ingles, to establish a human family reflecting the character of God, the character of His oneness. Na kung paanong ang lalaki at babae ay magsama at sila'y maging iisa, ganon din ang Diyos. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are one. Ano po? Yan ang layunin ng Panginoon. The oneness character of God. Ngayon, tayo pupunta muli sa isang talata. Sa verse 26 ng Genesis chapter 1 pa rin ang ating tatalakayan. At po, verse 26, ang sabi rito, lalangin natin ang tao ayon sa ating sariling wangis at nilalang niya ang lalaki at babae. Ano po? Ito ba yung isang larawan na makikita nyo na magka-opposite sila, lalaki at babae? Mama, ano ba yung ibig sabihin ng opposite sex? Atin titingnan na sa magnet, mayroon yung negative at positive. Kaya pag nagkasama yung negative at positive, nag-a-attract yun. Kaya nga sinasabi nga, like poles repel, opposite poles attract. Kaya yun ang pagkakaiba. Kaya ang sinabi ng Panginoon na male and female, buhat pa pasimula, talagang magkaiba, hindi yung magkapareho. No? Dapat magkaiba at doon ay nagkaka-attract sila. Ito yung misteryo, mga kaibigan. Kasi, kung minsan sabi natin, birds of the same feathers flock together. Pero ang misteryo dito, positive yung isa, negative yung isa, ay sila'y magka-attract. And the more positive itong isa, the more negative itong isa, ay lalong maganda yung attraction nilang dalawa. At ito ang misteryo ng pag-aasawa. Why they are called opposite sex and yet they attract each other. Ito yung tinatawag natin na para bang isang bagay na helpmate, ano po, isang kasama po. Kaya ang pag-aasawa pala ay isang bagay na hahanapin mo yung ka-opposite mo. At ang misteryo ay magkakasundo kayo kahit kayo magka-opposite. Ang pagkaintindi ko pa, ganito, helpmate, ibig sabihin, you must meet the need of your help. Yung partner, ikaw ang magmi-meet ng kanyang pangangailangan. Sapatan mo ang pangangailangan ng iyong partner. You should meet his need. Ano ba yun? Sa lahat ba ng uri ng gawain ng pamilya o mag-asawa, ay mayroon tayong helping each other? Oo, dapat. Nagkakasundo, nagtutulungan. Yun ang sekreto ng magandang pagsasamahan. Kailangan lalaki at babae nagkakasundo, magtutulungan silang dalawa para hindi naman mabigatan yung isa. Oh, maaari bang tayo magtulungan sa pananalita? Pwede. Maring i-appreciate mo nga, words of appreciation is very important. Kailangan ay
mag-compliment ka naman ng magandang salita. Huwag yung pamimintas. Magandang salita para naman yun ay nakaka-encourage sa damdamin ng iyong partner. Oo, ay halimbawa marahil yung, siyempre, siya ang may-ari ng bahay, ano po, tinatawag nila, may bahay, ano ho. Ay, pag nag-ayos ang babae ng bahay, marami siyang arrangement na ginagawa. Dito yung silya, dito yung lamesa, dito ang, may mga ginagawa. May karapatan ba ang lalaki para ma-complement yun? Dapat lang. Kaya pag nakita niya maganda yung arrangement, sabi niya, aba, kaganda ngayon ng ayos ng ating bahay. O katulad nito, kaupo ka dyan, nakaupo ako dito. Parang ang sarap, ano, nakaka-relax tayo, ano, nagkakaharap pa tayo. Ganun. Huwag naman yung, ang gulo-gulo naman, ba't mamaya-maya nalilito ako, nasaan ang silya, nasaan ang lamesa. Hindi dapat ganun. You appreciate ng akin naman inaano sa inyo. Ayun. Kaya palibhasa sila ang homemaker, ay ating igagalang ang kanilang paraan ng pag-aayos ng tahanan. Ano po? Para naman makomplementuhan sila. Eh, isang halimbawa pa yung paglalaba. Ha? Gusto nyo rin ba na kami tutulong sa inyong paglalaba? Siyempre. Kasi kung minsan mayroong lalaki na kahit na napakaraming labahan ng babae, trabaho mo yan eh. Hindi dapat ganun. Siyempre, tutulungan nga. Katulad sa atin, ano, yung atin labahan ay, siyempre, gumagamit tayo ng pump, no? Ay, para naman hindi ako gaano mahirapan habang ako nagbabanlaw ng ating mga damit, siyempre, ikaw ang magbumba para na hindi na ako tatayo-tayo pa at magbumba. Hirap noon. Alam nyo, sa aming karanasan na mag-asawa, tumutulong ako talagang maglaba. Andun ako, nagbubumba. Nakukusot-kusot din ako ng damit. Kaya lang may pakiusap ako na huwag naman akong pagsampayin. Mangyari baka makita kami ng kapitbahay na akong nagsasampay, baka mayroong isang larawang kanilang likhay na hindi maganda. Kaya yun ang aming usapan. Ano ba yun? Ay yung magsampay. O kaya nga, bakit ano naman kaya ang ano noon sa Ay, baka kapitbahay? sabihin nila, ay, si Pastor under na. Ano? Kaya yan ang aming iniiwasan. Sa pamamalingki ba, Mama, kailangan pang ikumplemento namin kayo? Baka pwede rin. Siyempre, we appreciate lalo pa kung malayo sa palengke, ano, ang dami namin dala-dala. Ay, i-drive mo man lang kami. O di, at least hindi na kami ang hirap-hirap maghanap ng sasakyan, mag-tricycle, dami-dami mong dala. Pero kung meron sasakyan, di, we appreciate that. At mayroon din kaming kasunduan dyan ng ma'am nyo. Sapagkat talagang hindi ako mapakali doon sa kayo og mga babae kasi palatawad kayo ha. Pipisil-pisil pa kayo ng mangga, di talong, di saging. Tapos maraming tawaran. Doon ako medyo hindi komportable. Kaya ang kasunduan namin, at siya naman ay pumayag, mag-drive ako, mamimili siya, kasama niya ang katulong, para naman may sagawa ang pamimili na maayos. Kaya mga kaibigan, mag-complement ang bawat isa sa atin. Yan ang napakagandang relasyon sa mag-asawa. Saka gumagaan yung amin, yung damdamin namin gumagaan. Lalo namin kayong mahalin. Pati ba sa pakikitungo sa mga anak, yung pagmamahal sa kanila, dapat magkomplementuhan ang mag-asawa? Kailangan. Sapagkat yung mga bata ay andyan yan, nag-o-observe sa atin, no? Ang mga bata talaga, they are very keen observer kung ano ating ginagawa. Kaya kung ano man ang ginagawa ng mga bata, katulad yan, mayroon silang uutusan natin sila. Pagkatapos tinupad nila yung ating utos, magpa-thank you lamang tayo sa ating mga anak. Sabi na, thank you anak, napakabait mo, masunurin kang bata. Ganun lang dapat. At sa kamari ko pang idagdag mga kaibigan,
Yung bang pagmamahal sa mga bata. Huwag na huwag sana na sila'y mayroong higit na minamahal. Yung paborito. Yung paborito. Huwag yun. Iwasan yun. At dapat sana ay matutunan ng mga bata na kapwa tatay at nanay nila, mahal nila. Wala yung agawan ng pagmamahal. Wala Kasi yung wala yung daddy's boy saka mama's girl. Ay wala yun. Dapat. Kasi oras na mayroon yun, di nyo maiwasan ang inggitan sa tahanan. Kaya iwasan natin yung mga bagay na parang maghati sa ating tahanan. Po. Kung ano yung tama sa nanay, Tama rin sa tatay. Halimbawa, ako'y nanggaling sa malayong lugar. At mayroon akong dalang pasalubong. Ano sa iyong palagay ang dapat kong pagbigyan ng pasalubong? Siyempre, dapat ang mama, talagang sa mother muna ibigay ang pasalubong. Pagkatapos noon, ibigay ng mother doon sa mga anak. At sasabihin na, anak, ito ay pasalubong galing kay daddy. O siyempre, gustong-gusto ng mga bata, ang kanilang gagawin ay talagang they will grab, katapos kakain kung yun ay pagkain. Ay sabihin muna, ito ay pinaghirapan ng daddy, siya ay nagmamahal sa inyo, kaya siya nagdala ng pasalubong. Punta muna kay daddy. Sabihin mo muna, thank you daddy sa pasalubong. Kaya mga kaibigan, isang bagay na napakaganda na ating isipin palagi ang pagkakaisa, pagkakasundo sa pamilya. At pupunta tayo ngayon sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral. Ito yung pangalawang layunin ng Panginoon na natapla pa rin sa Biblia. Genesis 1:27 muli ang ating babasahin. Ang sabi rito, at sila ay nilalang lalaki at babae. Ito yung tinatawag na marriage is for perfect human intimacy. Uulitin ko. Ang pag-asawa ay para sa isang sakdal na malapitang relasyon ng mag-asawa. They are male and female. Ang ibig sabihin nito, hindi pala dapat na madumihan ang ating kaisipan na kapag ang layunin ng mag-asawa sa kanilang pagtatalik ay bigyang kasiyahan ang kanilang kailangan, ay tayo nagkakasalan. Don't entertain a guilty feeling on that. There is no dirt in sex. Walang dumi ang sex. Yan ay inilagay ng Panginoon sa atin. Na kung gagamitin natin sa tamang kaparaanan, yan pala ang magbubuklod sa mag-asawa sa lalong malapitan na relasyon. Kaya kinakailangan na tayo ay maggalangan sa isa't isa. And let us respect the sex that we have. Kaya maganda na ating alalahanin po ang bagay na yan. Isa pa ay yung tinatawag na monogamous relationship. Yung bang isang lalaki, isang babae. Mayroon bang problema kapag hindi ito isinaalang-alang sa relasyon ng mag-asawa? Ay malaking problema. Kasi sa umpisa pa lang, sinabi ng Panginoon, male and female. Ay ngayon, kung pareho kayong lalaki, paano yun? Hindi pwede yun, Magkakasala tayo sa Panginoon. At kung pareho naman babae, although minsan may makikita tayo sa sanlibutan na mayroon mga ganyan na practice, subalit wala yan sa Biblia. Ang sinasabi ng Biblia ay male and female. Kailangan talaga isang lalaki at isang babae. Hindi rin pwede yung isang lalaki at dalawang babae. Hindi rin pwede. O isang babae at dalawang lalaki. Talagang tig-isa lang. Yan ang sikreto ng intimacy ng mag-asawa. Oras na mayroong pumasok na ikatlo na parte,
diyan na nagpapasimula ang apoy na susunog sa pamilya. Kaya kinakailangan na sundin natin ang payo ng Panginoon. Buksan ko uli ang banal na kasulatan, mga minamahal. Dito po sa salita mismo ng ating Panginoon. Ito ay natala sa aklat ni San Matthew. San Matthew ay mayroon siyang isang napakagandang patutuo. Itinala niya na salita ng Panginoon para maiwasan natin yung pagkasira ng ating mga samba-sambahayan. Matthew 19, kabanatang 19, at ating babasahin ang talatang 5 at 6. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging iisang laman. Sila nga ay hindi dalawa kundi sila ay iisa ng laman. Ang pinagsama ng Panginoon ay huwag tangkahin ng sino man na papaghiwalayin ang mga ito. Kaya sa isipan lamang, may layo sana mayroon tayong panukalang palitan ang ating kasama sa buhay. Napakaganda na ating palaging alalahanin ang bagay na ito na payo ng ating Panginoon. At ang ikatlo na layunin ng Panginoon, bakit siya nagtatag ng marriage? Noon si Adan sa si Eva, pagkatapos na sila ay pinag-isa ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, may utos kaagad ang sinabi ng Panginoon, go ye and multiply. Ibig sabihin, sa mag-asawa, dapat ay magkaroon ng procreation. Mag-procreate sila. Kailangan meron naman mga anak. Bakit? Mayroon bang hindi maganda na karanasan ng walang anak sa bahay? Ay sa mga naririnig ko at sa mga naobserbahan ko, ay ang bahay daw na walang tahanan ay medyo malungkot. Walang anak. Na wala palang anak. Siyempre malungkot, di ba? Iba yung ng bata yung halakhak ng bata. Napakaganda yung meron kang kasama sa bahay ng mga bata. Anong may papayo mo sa mga talaga namang walang pag-asang maganak? Ang Panginoon ay siya ang ating hilingan ng solusyon sa ating mga problema. Kaya mayroon din mga mag-asawa na nagpapatingin sa doktor. Baka nga naman may mga diferensya sila. Subalit, ang una natin sanggunian ng ating problema ay ang Panginoon. Okay, kaya kung sakali at kayo ay may problemang ganun, una na hakbang, sumangguni tayo sa isang magagamot. Medyo may mga kailangan lang siguro na ating gawin, pagkain na ating babaguhin, style ng ating mga pagsasama para magkaroon tayo ng anak. At kung sakaling talagang walang-wala mayroong ginagawa ng mga iba na mag-adapt. Tama ba yun? Pwede. Lalo na kung napakaganda siguro na kung tayo ay mag-adapt, isipin natin yung sarili nating kamag-anak. Mayroon tayong mga kamag-anak na medyo hirap sila, marami silang anak. Kaya para matulungan natin sila at saka para din sa ating kabutihan ng bata, ay pwede tayo mag-adapt. At yan ay isang bagay na napakaganda, yung pag-adapt. Kaya lang may mga payo kami sa inyo, mga minamahal, na kaunting pag-iingat. Una, hanggat maaari, kamag-anak. Anak ng kamag-anak ang inyong kunin. At pangalawa, sa pasimula pa, sabihin nyo na sa bata na siya ay adopted. Huwag nyo nang hintayin na siya lumaki at malalaman niya pa sa iba na siya nga ay hindi tunay na anak. Baka magrebelde Marami na akong nasaksihan yan na ipinagkailan ng mga magulang, mga nag-adapt sa kanya na siya ay adopted at nung lumaki, nalaman niya na lang sa kanyang mga kaibigan ay nagkaroon tuloy ng masamang damdamin ng bata to the point that nagrebelde po ang bata. Kaya ang payo namin sa inyo, una,
sumangguni sa isang manggagamot. At kung talagang wala, mag-adapt at hanggat maari ay kamag-anak po natin. At ang pangatlo ay ipagtapat na natin sa bata ang dapat ang malaman na siya'y adopted. Nais ko ibahagi sa inyo ang isang napakagandang ibubunga pala ng anak sa bahay. Ito ay nakuha namin sa isang marriage counselor. Nang kanyang sinabi ay, care and affection for dependent children removes the roughness from our nature. It makes us tender and sympathetic and has an influence to develop a nobler element of our character. Yung palang pagkaroon ng bata sa bahay, malaking ibubungang buti sa ating ugali. Maalis pala yung mga roughness. Bakit maalis ang roughness? Yung bang hindi maingat na pagsasalita, pagkilos, ano ba ang nasa bata at maaari niyang baguhin yun? Magbigay muna ako ng example, ha? Meron akong isang kaibigan, laging may sakit. Talagang laging may sakit. Palagi na lang sa hospital. Pero pabalik-balik sa hospital po parang hindi siya gumagaling. Ngayon, may nag-suggest sa kanya na mag-adopt siya ng isang bata. Sinunod niya yun. Nag-adopt siya ng isang bata. At ngayon, sinabi niya sa akin, alam mo, buhat na nandito itong batang ito, hindi na ako nagkasakit. Di nakatipid ba siya sa bill niya, ano? Saka sabi niya, natuto ngayon ako kasi medyo may kasupladahan itong kaibigan kong ito eh. Ay ngayon, nung nandito na yung bata, aba, naging mabait siya ngayon. Maganda yung kanyang pagsasalita. Kasi sa bata, hindi pwede yung paano na lang ang mapagsalita, parang pabigla-bigla na salita. Kailangan sa bata ay yung tenderness. Maging tender ka, maging malambing ka pag nagsalita ka sa bata. Kaya yan, matutunan natin. Pag may bata sa bahay, natututo tayong maging malambing na magsalita. Maalis nga na yung roughness sa atin. Alam niyo yung sinalaysay ng mom niyo na kanyang kaibigan. We just visited that friend mga 3 weeks ago. At talagang tuwan-tuwa siya. Iba ngayon ang kanyang pakikiharap sa amin. Ibang kanyang pagsasalita. At wala na yung kanyang karamdaman. Just because of a child in her family, in her home. Kaya mga kaibigan, isang bagay na sinasabi ng Biblia, maganda na mayroon tayong anak sa bahay. Kaya kung titingnan natin ang creation, ay parang katulad din ng procreation, di ba? Nung nilalang ng Diyos ang tao, kanyang nilalang sa kanyang sariling larawan. Kaya ganun din siguro sa procreation. Ano? Na kung ano ang itsura ng tatay, ugali ng nanay, yun din ang lalabas. Ganun ba yun? O tama. Tingnan nyo yung isang bata, kung minsan makikita mo naglalakad yan, hindi mo alam kung kaninong anak. Pero obserbahan mo siya. Aba, anak ni ito kasi sa kanyang paglakad ba, ganyan ang paglakad ng tatay niya. Makikita natin saka sa pananalita niya, sabi niya, ba, ang intonation nito, yung ponto niya, pontong-ponto ni ganito. Kaya makikita natin sa gawin ng bata kung kaninong anak siya. Pati ugali, mga minamahal. Kung gusto niyong makilala ang ugali ng isang pamilya, panoorin niyo lang ang paglalaro ng kanilang mga anak. Ang kanilang panalita, pagkilos, makikilala niyo sila. Lalo na yung paglalaro nilang bahay-bahayan. Yung bahay-bahayan. Makikita mo talaga. Yan ay isang bagay na ating alalahanin. Now, mga kaibigan, mayroong kasabihan. Children cannot choose their parents, but parents can choose their children. Tama. Kung ano yung gusto mong makita sa iyong anak, ipamuhay mo. You give an example. Kayo mga ama, maging modelo kayo ng inyong mga anak na mga lalaki. Kayo mga ina, maging modelo kayo ng inyong mga anak na mababae. At
Hindi magkakasala o magkakamali ang Biblia. What you sow, you You'll reap. will reap. Kung anong itinanim mo, yan din ang aanihin mo. Kaya maganda na tayo maging maingat sa ating tahanan. Mangyari tayo pala ay Mga models mga tayo. models, binabasa tayo ng ating mga anak. Ano po? Kaya kinakailangan na sa ating procreation, maging karapat-dapat na ama, maging karapat-dapat na ina, at magkakaroon din sila ng karapat-dapat na anak. Diba? Oo. Yan ang ikalawa na pakay layunin ng Panginoon kung bakit niya itinayo ang pamilya. Isa pa na layunin ng Panginoon ay yung tinatawag na stewardship. Ano po? Nung lalangin ng Panginoon ang tao, ang sabi niya, kayo ay magpakarami at supilin ninyo ang lupa. Yun ang tinatawag natin na stewardship. Ano ba yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon na na tayo ay steward o kaya katiwala? Katiwala tayo ng lahat ng bagay. Una, ang ating katawan. No? Katiwala tayo sa ating katawan. Ingatan natin. Pagkatapos, katiwala din tayo sa mga treasures na binigay sa atin ng Panginoon. Yung ating mga kayamanan na yan, kahit nakagaanong kaunti yan, katiwala rin tayo yan. Yung ating mga anak, katiwala din yan. Katiwala tayo, dapat tayo ang mag-alaga sa kanila. Di ba yan? Ano pa kayang iba? Ating isa-isahin, yung sinabi mo, Mama, na pagiging katiwala ng health. Ano po? Bakit kailangan pa kaya mag-asawa para maingatan ko ang aking health? May maitutulong ba yun? Malaki ang maitutulong. Lalo na, siyempre, mayroon tayong kanya-kanyang mga 40s, mayroon tayong mga kanyang kakayanan, di ba? Katulad sa atin, ay katulad kahapon ng atin nabanggit na kung ikaw ay bread winner, ako naman ang bread baker. Kaya katiwala ngayon ako na gawin ang pinakamagandang pagkain upang maging malusog tayo. Ayun ay role ko yun na ako ang maghanda ng ating mga pagkain. Kaya pag ikaw ay magdala ng pagkain sa bahay, dapat alam ko kung paano lutuin yun para sa ating kalusugan. Ayun, yan ang role pala ng mga kababaihan. Ano po? Na dapat alamin nila yung tamang pagluluto at kung anong uri ng kakaininan dapat ibigay sa pamilya. Para naman, yung pagiging steward natin ng kalusugan ay matupad. Alam ninyo kapag siguro ako'y nagpapasalamat na ako'y may asawa ngayon Kung ako lang siguro ay nabubuhay pa hanggang ngayon na binata, ay baka hindi naalagahan ang aking kalusugan. And I'm just so happy and I praise God that I have a wife. Salamat. Malaki ang kanyang ginampanan para sa aking kalusugan. Kaya, two are better than what? One. Sa stewardship naman ng pera, dapat magkomplementuhan ba? Siyempre, dapat alam nung lalaki yung kinikita ng babae kung may trabaho ang babae. Saka dapat alam din ng babae yung kinikita ng lalaki. At pagkatapos ng end of the month, kung maari ay intriga sa babae. Ito ang aking sweldo. At ang babae naman dapat ay marunong mag-budget. Napakahalaga sa isang babae ang marunong mag-budget. Kasi kung hindi, kahit anong laki ng kita ng lalaki, pag ikaw naman isang babae ay waldas, kung ano-ano na lang, bill mo ko, ay hindi maganda. Mauubos yung pera sa walang kabuluhan. Alam nyo, may mga lalaking ayaw sundin yun. Kasi yung mga babae naman, hindi nabubuhay sa pagkatawag sa kanila. Hindi ba yung profession na treasurer, ano bang Tagalog nun? Ingat, yaman. Yaman. Kaya dapat ang isang babae kapag ipinagkatiwala sa kanya ang pera, ay dapat maingat din
ingat yaman. Alam niyo ang kasaganaan ng pamilya, mga kaibigan, ay hindi nababatay sa laki ng sweldo o kaya ganansya nating iuwi sa bahay. Ang sikreto ay tamang paggamit. Anumang dami, anumang liit, nandun ang sikreto ng financial na buhay ng pamilya. Dapat bang malaman ng mga bata yun? Dapat din. Kasi ang mga bata, kung minsan, alam niyo naman ng mga bata, mahilig hingi, ibili mo ako naman ito, daddy, gusto ko yung ganito. Kung minsan, pag hindi binigay sa kanila yung gusto nila, yung hinihingi nila, sabi nila, kuripot talaga yung daddy ko, kuripot yung mama ko. Kasi hindi nila naintindihan. Pero, kung yan ay sa bata, katulad nito, ito ang ating sweldo, o ilahad mo dyan sa lamesa, ipakita mo sa mga bata, ito ay para sa ganito, ito ay para sa ganito, may naka-appropriate na kung magkano ang para sa ganito. Ngayon, kung hihingi yung bata at naubos na yung para sa ganon, na naka-budget na doon, kahit nasabi mo sa bata na, ay hindi na anak, wag na tayong bumili noon, wala tayong pera. Kahit sabi mo, may pera tayo, pero hindi na para doon. Maintindihan ng bata. At hindi na sabihin na, kuripot naman si mama, kuripot naman si daddy. Ayun. Kaya alam niyo, mayroon tayong tinatawag na family council. Dapat bumuo kayo niyan. Ang chairman siyempre doon ay, siyempre, Tatay. At ang secretary treasurer ay nanay. Nandun siya ang maghahanda ng budget. Pagkatapos, aaprubahan ng buong pamilya. Nandun ang mga anak. Sasabihin kung magkano ang para sa pagkain, magkano ang budget para sa kanilang pag-aaral, magkano ang budget para sa kanilang mga damit, magkano ang kanilang allowance. Alam nila yun, walang taguan kasi sa tahanan. Dapat alam nila lahat, Dapat alam. Yung tinatawag na transparency ay hindi nangyayari sa maraming tahanan. Para bang kung sino ang madaling kumupit, ay gagawin hanggat maaari. Pero huwag na huwag yun. Dapat lantaran lahat. Transparency is very important in family life. Pati yung mga bata. Kaya hindi maasabihin ng bata na maramot ang nanay o maramot ang tatay pag walang ibigay. Alam nila may pera, pero alam nila na hindi para dun sa kanilang hinihingi. Kaya nandun ang pagtitiwala ng bawat isa sa kanila. Mayroon akong kilalang isang pamilya. Mayroon siyang dalagang anak. Alam mo naman yung dalaga, siyempre, maraming pangangailangan kung minsan, gusto maligo. Pagdating sa bathroom, ba naman pag-switch na gano'n ang ilaw, anak ko, wala, punde. Di, sabi niya, ano ba naman ito? Punde naman, madilim dito sa bathroom. Takbo siya sa daddy niya. Daddy, bili ka nga ng bumbilya, wala palang yung atin bathroom, wala palang ilaw. Alam mo kung ano sagot ng tatay niya? Anak, wala na tayong budget para dyan. Kala mo napakasimple lang yan, bumbilya lang. Pero, nung sinabi ng tatay na wala na tayong budget dyan, hindi bali malapit na ang katapusan, sabi ganon. Kaya ang bata ay hindi na nagreklamo. Talagang siya ay pumunta uli sa bathroom, kumuha na lang ng kandila, at naunawaan niya na ang budget pala para sa doon ay wala na. Medyo extreme yun, mga minamahal. Kaya pero doon lamang ipapakita sa inyo na kung tayo ay nagkasundo, dapat ipatupad. Kasi kung gagawa kayo ng batas sa inyong pamilya, pagkatapos ay mayroong hindi sang-ayon, ay masisira rin. Kaya what has been approved in the council, let it be consistently implemented. It should be a rule. It should be a rule. Maliban siguro sa mga emergency, Pero kung bagay lang na marimedyohan naman, may kandila, ay gawa na tayo ng simpleng paraan. Yung emergency na banggit mo. Kaya sa ating pagbabudget, meron talagang laging savings. Para kung dumating man yung emergency, meron tayong kukunin kung saan naman yan.
Huling bahagi ng ating tungkol sa pagiging katiwala ay yung pagiging katiwala natin ng panahon. Dapat bang i-budget yung panahon natin? Napakahalaga na ang ating panahon ay meron nakabudget talaga. Para yung nagbabudget din tayo ng ating financial budget, magkaroon din tayo ng pagbabudget sa ating panahon. Kasi kung minsan, lalo na kayong mga lalaki, mahilig kayo sa sports, pag nandun na kayo sa tennis court o sa basketball court, nako, ang tagal-tagal, nakalimutan nyo na ang lahat. Kaya, pero kung nakabudget yung ating panahon, ito, sa umaga, ganito, kailangan meron tayo talagang sinusunod na schedule para maganda naman yung ang takbo ng ating samahan sa loob ng bahay. Dapat daw mayroon talagang panahon para sa isang gawain. At huwag niyong kalilimutan, mga minamahal, na sa pagbabudget po ng panahon, una, mayroon kayong panahon para sa Panginoon. Yan ang huwag na huwag niyong kalilimutan. The family that prays together will stay together. Oras na inyong kinalimutan ng Panginoon, malaking kalugihan sa inyo. Kaya sa pagbabudget ng panahon, ang family worship natin, huwag nating kalimutan. Ang pagsamba natin, huwag nating kalimutan. Yun ay napakamahalaga sa pagbabudget ng panahon. Mayroon din tayong panahon para sa ating mga anak. Alam ninyo, mga kapwa ko, mga magulang, kung mayroon pang utang tayong napakalaki sa ating mga anak, ay yung utang natin na panahon sa kanila. Marami sa mga magulang ngayon, wala na silang panahon para sa kanilang mga anak. Aalis sila sa bahay napakaaga, uuwi sila, gabing-gabi na, ang kanilang mga anak iniwanang natutulog, dinatnan uli, tulog pa. Wala nang panahon. Halos hindi na nakikita yung nanay at tatay. Yan ang tinatawag na absentee parents. Wala silang panahon sa kanilang mga anak. Kaya kung minsan, ang nangyayari dyan, ang mga bata, hindi na nila kung minsan nakikilala yung magulang, parang nakakalimutan yung magulang nila. At ang tawag ko minsan doon sa katulong, mama. Eh di parang iyon na ang naging substitute ng mami nila. Minsan, ang aming anak ay nagtanong sa kanyang mama, si daddy ba, mama, ay sumisimba pa? Abay, inireport ng mama sa akin yun, ng kanyang anak, yung bunso namin, nagtanong, mama, ang daddy ba ay sumisimba pa? Oo naman. Ang sabi niya, pero ang balik na sagot ay, bakit hindi natin nakakasama? Yun. Mangyari, ako'y pupunta sa maraming, siyempre ministro, pumunta ko sa ibang mga churches, ay hindi ko sila nakakasama sa kanilang pagsamba. Yan ay huwag mangyari, mga minamahal. Kahit na naman ang profession natin, kahit kayo ministro na katulad ko, maglaan kayo ng panahon na kasama ninyo ang inyong pamilya sa pagsamba. Napakabuti na nandun ang tatay nakaupo, nandun ang nanay, naroon din ang mga anak. Yan ay pagbabudget po ng panahon. Kaya napakaganda na tayo magkaroon ng stewardship sa ating tahanan. Saka magkaroon din ng panahon na maglaro kayong magpamilya. Kailangan ng mga bata yun, yung laruin natin sila. Kailangan may panahon talaga na makasama natin sila. Alam ninyo, sa ating pagtatapos, mayroon kasi kaming karanasan ng aking anak. Dahil sa wala ako palagi sa bahay, nadatnan ko siyang naglalaro ng manika. Yung kaisa-isa natin yung lalaki. Yung kaisa-isang lalaki. Mangyari, ang mga kapatid niya, 3 babae. Ang nanay niya rin, nagkataong babae. Umuwi ako sa bahay, abay laruan niya yung manika, hindi na maganda ito. Kaya ako ay nag-revise ng aking schedule at naglaan ako ng panahon para sa aking anak.
na lalaki. Bumili ako ng bola. Sabi ko, itabi ang mga manikang yan. Yan ay pambabae. At kaya, salamat. Medyo na-save yung aming anak. Muntik na sana, no? Muntik na sana. Muntik na. Pero salamat sa Panginoon. Sa pagbabago ng aming lifestyle ay napakanda rin ang kanyang kinabukasan. Kaya mga minamahal, isang napakagandang bagay na ating sariwain palagi yung layunin ng Panginoon sa ating tahanan. Una ay kanyang makita sa atin ang pagkakaisa na kung papaanong ang kadyusan ay iisa, ganun din tayo. Tayo ay dapat magkaisa sa ating tahanan. Ikalawa ay yung creation, at procreation. Dapat yan ay mangyari rin sa atin. Ingatan natin ating buhay na maging modelo ng ating mga samba-sambahayan. At ang pangatlo ay yung stewardship. Atin palagi na isalang-alang at tayo dapat na tapat na katiwala ng ating pamilya at kung magkakagayon, maging matiwasay ang ating pamumuhay sa ating pamilya. Kaya ngayon ay ating hahangganan ang ating pag-uusap sa isang team na panalangin at ating iyuko ang ating mga ulo para sa ating pagdasal sa Panginoon. Panginoon naming Diyos, salamat po. Salamat. Ang hiniling namin kanina ay inyong pinagkaloob. Tinulungan niyo po kami sa aming ginampanan na programa. Salamat po sa inyong banal na salita na ito ang basihan, tiyak na batayan ng tamang pangangalaga, pangangasiwa ng aming mga samba-sambahayan. Salamat po na inyong nilinaw sa amin ang inyong mga layunin kung bakit binigyan niyo kami ng pamilya. Sana, O Diyos, ay matupad sa aming buhay ang inyong mga layunin at makapamuhay po kami sa isang kabuhayang maluluwalhati po namin ang inyong dakilang pangalan. Salamat muli. Aming mga kaibigan ay nakapakinig, sila ay nakapanood ng programang ito. Basbasan din po sila, O Diyos. Sila ay mayroong marahil mga problema sa buhay, sa pamilya, tulungan at gabayan ang bawat isa sa kanila. Sana'y darating ang panahon ng kanilang mga sigalot, mga problema sa buhay, ay malunasan sa pamagitan ng inyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon. At inyong dininig ang aming dalangin, alang-alang po lahat, sa banal na pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa sa araw na ito. Muli namin kayong inanyayahan. Sa susunod ay inyo kaming samahan sa ating programa sa Buhay Pamilya. Dito pa rin sa lilim ng Ebanghelyo. What can a couple do to overcome infidelity, especially when someone is having difficulty trusting again? Affairs usually happen when one of the spouses feels that his emotional needs are not being met. Men and women are different. Women need affection. Men need sex. The quicker they realize what the needs are and meet those emotional needs, the easier it's going to be to negotiate marriage. Definitely. And since infidelity causes a compromise of trust in the relationship, it's important for the person who has caused the offense to be accountable and to behave in a way that shows that they're remorseful and that they don't want to ever get into these behaviors again. So seek help from a professional counselor
and ask God to help you rebuild the trust in your relationship. Danielle, tell me about the very first song you wrote, because it was after the second death that you started to write music. Yeah, well, the first one, I was just sitting at home. I don't know where the other two were, but I don't know. I was just kind of depressed and not really sure what God was planning for my life, and realizing that I didn't have a dad, and Not once, but now twice. twice, yeah, Unbelievable. twice over, and so I sat down on the piano, and I only know how to play in one key, so that was the key that it played in, and started fooling around, and then just like words started to come to me, and singing about kind of my life, and then how God is actually watching out for me no matter what I think, no matter what's happening, what I feel God isn't doing, but He's always there. He's always watching out for me. And so I just put some words to some music that I guess I was making, and within 45 minutes there was a song. And basically I really had nothing to do with it. I really felt that one was from God. She wonders where God is in all this pain that she's been going through. Her daddy is not with her anymore, not with her anymore. She hides the hurt she feels inside. She screams for help inside her mind. She wonders if God hears her call, or maybe He's not there at all. He's not there at all. But He's watching out for her, even when she doesn't know it. He's watching out for her. He cares more than she'll ever know. He's watching out for her. He knows the pain she's feeling. He's watching out for her, and He can hear her cry. He's watching out for her. The boy stands in his living room. He wonders where God is in all this pain that he's been going through. His mother gets beat before his eyes, gets beat before his eyes. He hides the pain he feels inside. He screams for help inside his mind. He wonders if God hears him call, or maybe He's not there at all. He's not there at all. But He's watching out for him, even when he doesn't know it. He's watching out for him. He cares more than he'll ever know. He's watching out for him. He knows the pain he's feeling. He's watching out for him, and he can hear him cry. He's watching out for him. Maybe you've been through a trial of your own. You wonder where God is in all this pain that's going on. But I can tell you He loves you more than the sun that shines.
he's watching out for you. Even when you don't know it, he's watching out for you. He cares more than you'll ever know. He's watching out for you. He knows the pain you're feeling. He's watching out for you. And he can hear you cry. He's watching out for you. Watching out for you. Without a doubt, Desmond T. Doss deserves the Medal of Honor more than anyone possibly could. He absolutely was fearless in regard to what was going to happen to him. He had only one thought, and that was his job, what he was supposed to do in his life was to be a combat medic as he was trained. From the beginning of his first combat mission until the last one, even after he was wounded and shot up and whatever, crawling off the litter and treating somebody that was worse than he was. And Dawson's was a constant doing of something that was so outstanding, not only once, but time and time and time and time and every time again. So, deserve it? Yes. Bringing hope the world over. Hope Channel.